Alright, Positively Delivers, this is Dr. DK Disonga from I Can Change Project. Magandang Sunday afternoon sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. DK Disonga. Alright, so, bawi na tayo sa last vlog ko para marami nang naapektuhan yung kanina umaga natin. Ang tawag dito, ano ba yung title nun? What to do when your situation is worse. Marami nag-worry marami nag-message sa akin. Normal lang naman minsan na meron tayong pinagdadaanan po sa buhay. Tama po. So, una-una, sinasabi ko nga po sa inyo bakit ganun ang vlog ko. Kasi nga, hindi pa tayo masyadong okay. So, ngayon, magpapahilot nga po ulit tayo. Daanin natin sa hilot muna. Kasi ilang beses na tayo nagpa-check. 2 beses na sa Clark Medical City. Pabalik-balik na tayo dito sa Balanga, Bataan Doctors, ICMC, Bataan Peninsula. So, naikot na natin mga hospital dito. Pero, hindi pa rin tayo okay. So, hindi pa tayo masyadong ganun kasigla. Okay? And aside from the fact na meron pala talaga tayong mga iba pang pinagdadaan ng bagay. Normal po yon, okay? Kaya ayoko na yung masyadong ayoko na masyadong, ang tawag dito, nadalin kayo dun sa hindi na realidad ng buhay. Pag panay natin sinasabing we're okay, we're happy, hindi na siya reality, hindi na po siya realidad, okay? Ngayon nga lang, bago ako nag-vlog, I watched Dan Lok. He was sharing the lowest part ng buhay niya. Diba? The lowest part ng buhay ni Dan Lok. Hindi ko na natapos So, everybody, meron tayong share ng lowest point sa buhay natin. Diba? Kaya ganun po siya. So, huwag na po kayo malungkot. I'm trying to be okay. Yeah. Anyway, so para mawala na yan sa isipan nyo, okay? So, nandito tayo. Sinadya ko na ilabas ko na sa inyo to. I-expose ko na yung aking kwarto para mawala na po yung pain. Pati mga mahal ko sa buhay, na-alarma na Akala na pinagdadaanan natin. So, ito, napakita ko na sa inyo partially. So, ito na yung bago natin na gawa, vlog room. Hindi pa makita, pa ipakita ang buo. Yun yung orange natin. Nag-yellow tayo. Tapos, this is our pink. Okay? At tapos, meron tayong stripes. Tapos, yan. So, itong corner na to, papalagyan pa natin yan. And this is my room. Bago na rin siyang pintura. Pinakat ko na po office. Tapos, adjacent, it's my room. So, yan yung ating room na hindi pa masyado sobrang maayos. Okay? Kulang pa. Okay? So, yan tuloy. Napakita ko na para sumaya na kayo. Okay na po ba kayo, mga delivers? Okay na po ba kayo? Okay na. Alright. By the way, salamat sa mga kaibigan natin nung Friday na nakasama natin sa laban natin sa buhay. Maraming salamat sa mga taga-Asia Pacific College of Advanced Studies. Okay, so yan, ito yung corner natin. Why yellow? A combination of orange and yellow. Bakit ba yellow? Ay, Ma'am Mags, alam mo yan. So, kasama pa rin natin yan. And yung pink, mamaya explain natin. So, yan na yung part ng room natin. Okay. Gusto ko kasi pag nanood kayo sa akin, may colorful ang ating nakikita. So, kaya yung kwarto ko, pagka hindi mo naiintindihan yung konsepto ko, malilito ka. But, isang room, isang office room, pero ganito itsura niya. Iba-iba ng kulay. Red. Ay, wala na tayong mga kapatid ko, iniwan na talaga ako. So, yun na, mga delivers, okay? So, yan na tayo, okay? So, okay na po tayo, Ako siguro, I'll be fine. Okay na ako. Okay. Ren! Malis ka na? Alis na ako. Sige. Ito, babili ka ng mga, yung Graham. I need to remove this paint, Nay. Come on, Nay! Next yung Bilhin mo nga. Okay. So, revolutionize your life. So, sumaya na yung mga delivers natin. Ito yung kapatid ko. Number 1 may pain. Hi, ka! Pinakita ko na yung room ko. So, marami kasi nag-worry. Kaya sabi ko na kayo mag-more. Ayan, mag-next room ka muna. 2 next room para. Tapos, Graham butter, Graham butter. Okay.
Revolutionize your life. Yan, para may iba naman ating tema, mga kaibigan. Revolutionize your life. So, ito yung ating title actually ngayon. Dito na nga tayo, yan. Revolutionize your life. Alright, so, it's high time, I think, for you guys to revolutionize your life. Revolution. Revolution talaga. It's a massive change. It's an abrupt change. It's a total change sa buhay mo. Yan ang definition ko ng revolutionize your pain. Sarili ko ng definition yan, okay? So, revolutionize your life. So, umisip ka na ng paraan, paano talaga totally mababago ang buhay natin? Diba? There's no other way mga delivers. Wala talaga ibang paraan kundi gumawa tayo ng hakbang para mabagong buhay natin. Ikaw talaga yung gagawa eh. Naisip ko nga, sabi ko, paano ba mababagong buhay ng tao eh? Di ba? Marami nag-advise sa atin, marami tayo sa paligid natin, pero it's time for you to make a decision. Decisionan mo na hindi na pala tayo titingin sa camera. Sorry, doon ako nakating. Decisionan mo na mabago ang buhay mo, okay? It's your decision. Palungkot na naman tayo. Delivers kasi. Yung topic kasi talaga natin, ganun eh. Huwag na po kayo malulungkot. My goodness naman eh. Yan, palungkot na naman tayo. So, it's time to change your life. It's time for you to make decision. Ikaw magdi-decision sa buhay mo. Hindi mo ba nakikita? Walang nababago sa buhay mo. Ilan taon ka na nag-a-abroad? Ilan taon ka na empleyado? Ilan taon na negosyo mo? Babalik lang din tayo. Back to square one. Back to zero tayo ng question. May nabago ba sa buhay mo? Sa lahat ng mga Christians out there, marami tayong mga Baptist, born again Christians na nanonood sa atin. Nabago na ba yung buhay mo? Ano yung, try to evaluate. Ano yung nabago sa buhay mo? Meron ba? If you're going to look back, pag binalikan mo, gaano ka na ba kalayo? O gaano ka nakalapit doon sa pangarap mo? Doc G, ito pa rin yung distance eh. Di ba like ko sinasabi sa atin, ito yung pangarap mo, ito ka, gaano ka nakalayo? Are you getting closer? Every day ba, every month, every year, are you getting closer to that? Are you getting closer to your dreams? Are you getting closer to that success na hinahanap mo? Are you getting closer to that? Doc G, malayo pa eh. Ginawa ko na lahat, pero malayo pa. Then it's time to make decision. It's time to revolutionize your life. So, Doc G, ano ba? Anong gagawin ko? Isa lang. Revolutionize your life is to use your superpower. I heard that term, superpower, from Tai Lopez. Ngayon lang. One of the great men na talagang, hindi ko na ina-idolize, pero believe ako sa strategies niya kasi ni Tai Lopez. Sabi niya, you use your superpower. Gamitin mo yung superpower mo. What is the superpower na meron ka? Lahat tayo may power, lahat tayo may superpower. Kaya lang ang problem, di natin ginagamit. Di ba nakikita nyo may tayo mga Pilipino, di ba, mailing naman tayo manood ng Captain Barbell, ng Darna. Di ba pag di nila ginagamit superpower nila, ordinary, di ba parang wala lang? When you're not using that superpower na nasa iyo, parang wala lang buhay mo. It's just an ordinary life. But we have to revolutionize our life, your life. Kailangan may baguhin na tayo eh. May magbago na sa buhay natin. Revolutionize your life. Di ba? You need to use your superpower. Ano ba yung mga superpower, Doc G? Naniniwala ako, meron tayong superpower. Ang sabi sa I think, ako mali ng verse, pero sabi doon, he who is in you is greater than he who is in the world. Sabi sa Bible. So, kung sino may nasa atin, greater than the power outside. So, meron kang superpower. Ang superpower mo, galing sa Panginoon. Galing kay Lord ang superpower mo. So, gamitin natin yan. Yung superpower na yan, it comes in form of, it can be in a form of skills. Diba? It can be in a form of talent na binigay sa'yo ni Lord. Diba? May power kang magturo. That's a superpower. Use your superpower in teaching to revolutionize your life. Diba? Mag-coach ka, mag-mentor ka,
Mag-tutor ka. That's a superpower na binigay sa'yo ng Panginoon. Use that para abruptly mabago yung buhay mo eh. Wala na, late na tayo eh. Late na kasi pagka dinadaan-daanan pa natin pagbabago sa buhay natin. Doc G, one at a time. One at a time. Anong petsa na? Di ba? Anong year na? 2019 na. Di ba? Revolutionize your life. Irene, magaling na ata ako. Thank you, Lord, ah. O, tinan niyo po, kaya ako na magsalita, ah. Laki-laki na. Akaano na ako, 10-20, tsaka may, yung mataas na yung tone. Dalawang next na lang bilhin mo sa akin. Okay? So, Irene, shades ko yan, kapatid ko kasi, revolutionize your life, okay? You use that superpower. Anong superpower meron ka? Natutuwa lang po ako kasi, kaya ko lang mag-vlog na more than 10 minutes na po tayo. Tsaka nakakapagtaas na ako ng tone. O, di ba? Thank you, Lord, ah. Then you use your superpower. Ano yung superpower mo? Yun yung dapat nating i-identify. Identify mo, ano yung superpower mo? Can you teach? Gamitin mo yan, di ba? Magaling ka sa art? Use that art. Gamitin mo yung art na yan para, mabago yung buhay mo. Ma-compensate. Gamitin mo yan in your career. Gamitin mo yan in serving people. Gamitin mo yan in solving your community's problem. Diba? Ano pa yung mga power na meron tayo? Magaling ka sa marketing, magaling ka sa math, diba? Magaling ka sa science. Ang dami mong pwedeng gawin. That's your superpower. Yung pinigay sa'yo ng Panginoon eh. Superpower mo yan. You got to use that superpower. Ito na yung high time. Okay, ito na yung high time para gamitin po natin yan. Ito na yung time na huwag na tayong, sabi nga yung pabebe pa tayo, di ba? Yung dahan-dahan pa, hindi na eh. Once you have that power, you identify that power, you use that superpower. Gamitin mo na yung superpower na yan para maging maayos ka na, maging mabago na yung buhay mo. Kasi nga, pag di mo ginagamit yan, superpower mo, balikan natin, example ko kanina, si Captain Barbell. Ang dami nang gumanap na Captain Barbell, di ba? Naalala ko si Herbert Bautista, isa sa mga gumanap, kung tama ako Pag di siya ginagamit ang power niya, lalakad-lakad siya, parang wala lang di ba? But when you're using your superpower, naiiba ka. Nare-revolutionize ang buhay mo. Di ba? So try to revolutionize your life. Try to change your life. Use that superpower. So, ang assignment mo sa akin, Gilibers, sabay-sabay tayo. Ito, medyo nakaka-recover na tayo ng konti. Gamitin natin superpower natin. Una, isulat mo, identify mo, ano superpower mo. Pangalawa, gamitin mo yan to earn money, to help people, to do your mission, to elevate your career. Para tumaas ang career mo, to get promoted, use your superpower mo kung itago sa boss mo. Na kaya mo mag-MC, na kaya mo mag-edit, na kaya mo gumawa ng communication letter, na kaya mong gumawa ng market plan. Kasi ang superpower natin, tinatago kasi natin Kasi minsan tinatamad kasi tayo, di ba? Yung minsan reality ng buhay, tinatamad tayo Kaya hindi natin nilalabas. Tingin natin, nalalamangan tayo. Pag ginamit ko to, Doc D, pag nalaman ng boss ko na marunong akong ang tawag dito, gumawa ng communication letter, di ako na lang laging gagawa. So what? So what kung ikaw lagi gumagawa ng communication letter? Di ba natututo ka? Pag na-identify ng boss mo, kaya mo yan, baka ma-promote ka pa. Ako nagpasalamat ako, na-discover ng boss ko na marunong ako mag-speaker. Kaya pag kailangan ng speaker sa school, sa loob lang ng school namin, sige, go tayo dyan. Go tayo. Di ba? And I think that's one of the reasons ba't kami nagmamahalan ng president namin Kasi na-identify niya yung superpower ko, so and I'm allowing her to use that sa advantage ng school, sa advantage ng department ko. In that way, pinagkakatiwalaan niya ako, di ba? So, you use that superpower, okay? So, Believers, what is that superpower na meron ka na hindi mo ginagamit? Try to use that, okay? Gamitin mo na ngayon. Okay? So, revolutionize your life. Baguhin natin ang sarili natin. Alright? Okay, so, if you want coaching, gusto mo, Doc G, hindi ko alam kung paano,
Hindi ko alam, pero gusto ko mabago yung buhay ko. Maraming ganun eh. Maraming nagme-message sa atin na, Doc G, gusto ko mabago ang buhay ko. Pero hindi ko alam kung paano, how will I start, anong gagawin ko. So, yun lang, simple lang. Okay, so I can coach you actually, I can mentor you. Binanggit nga kanina ni Ty Lopez, yung mga matatagumpay na tao. Zuckerberg was mentored by Steve Jobs. Alexander the Great was mentored by Aristotle. And if I remember it right, Socrates mentored Plato. Plato mentored Aristotle. And Aristotle mentored Alexander the Great. Lahat ng great people na nasa history na nakikita natin, mga mayaman tao, they were mentored, they were coached. So, it's fine to have a coach. It's okay to have a coach. Sabi ko nga, kung ako, when I started working, may nagsabi sa akin, i-coach kita. If I can go back, kahit nagbayad ako ng 10,000 that time, mahalagang pera, 10,000 that time, 1 month salary ko yun. I remember, my first salary is 10,000 a month. I will do it. Magpapacoach ako. Para wala akong nasayang na years. Walang wasted years sa buhay ko. Walang wasted money sa buhay ko. Walang wasted business sa buhay ko. Yeah. If I can go back. Had somebody told me I spent 10,000 pesos then. I spent 10,000 pesos then. Okay? So, please message nyo ako if you want to be coached by me, if you want to be mentored. Okay, ito number ko, 0939-5254-311. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!